Sa grade 11 na babaeng ginahasa at pinatay bago ang Pasko sa Isabela. Ang salarin, mismong kaanak pa ng biktima. December 23, Sabado, napuwersahang pasukin ng 26 anyos na si alias Ray ang bahay ng biktima sa barangay Masigon, Rojas sa Isabela. Nakatakbo naman ang dalaga palabas ng bahay pero hinabol siya ng nooy na kainom na sospek. Ang ating kwento sa araw na ito ay tila hindi na bago sa ating bansa. Ito ay isa na namang karahasan kung saan ang biktima ay menor de edad na tahimik na namamalagi sa kanilang bahay, habang ang suspect naman ay sinasabing mismong kamag-anak nito. Ilang araw na nga lamang bago sumapit ang araw ng Pasko, isang balita ang gumulantang sa mga mamamayan ng Isabela kung saan nagdulot ito ng napakaraming tanong at pag-aalala. Naghatid din ito ng matinding galit mula sa mga nakakakilala sa biktima dahil hindi makatarungan ang nangyari sa kanya. Ang mga gumulat pa sa marami ay ang mismong kaanak nito ang gumawa ng masama at tumapos sa buhay ng biktima. Ano nga ba ang nangyari sa dalaga? Sa paanong paraan siya tinapos? Anong atraso nito at humantong sa karumal-dumal na krimen ang buhay niya? Alamin natin ang mga ito sa susunod na bahagi ng ating istorya. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3 hanggang 4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Ang biktima na hindi pinangalanan ay isang dalagita na sinasabing nasa ika-11 baitang pa lamang. Kung ilalarawan ang mga taong nakakakilala sa kanya, siya ay mabait, masipag, magalang, masiyahin, matulungin at maraming hangarin sa buhay. Tulad ng maraming estudyante na nagnanais na may mapatunayan, siya ay labis na pinaghuhusayan ang kanyang pag-aaral dahil tulad ng marami, nais niya ring umangat gamit ang kanyang sandata na pagpupursigi. Mabait siyang babae, kaya naman hindi inakala ng marami ang mangyayari sa kanya. Bago magpasko, nangyari umano ang isang karumal-dumal na insidente. Ika-23 umano ng Disyembre, araw ng Sabado, nang puwersahang pasukin ng 26 na taong gulang na si alias Ray ang bahay ng biktima sa barangay Masigon, Rojas, sa Isabela. Sinasabing nang pasukin ng lalaki ang bahay ay nakatakbo pa ang dalaga mula sa loob nito. Ngunit hinabol siya ng lalaki na sinasabing ng mga sandaling iyon ay nakainom. Sinasabi na sa bukid ay inabutan ng lalaki ang dalaga at doon ay ginawan ito ng karumal-dumal na krimen sa kabila ng pagtangka nitong panlalaban. Inilublog umano ng sospek ang ulo ng biktima sa putik bago ito tuluyang pagsamantalahan. Ito rin umano ang tinitingnang sanhi ng tuluyang pagkawala ng buhay ng babae. Sa pagresponde naman ng mga pulis, sinasabing nadatnan pa ng mga ito ang biktima na nakangudngod ang muka sa putik, habang ang suspect naman na si Ray na mismong pinsan ng biktima ay agad na naaresto at nasampahan ng kasong paggalaw at pagligpit. Kinabukasan naman, matapos itong maaresto, bandang 7:00 ng gabi ay natagpuan itong wala ng buhay sa palikuran ng selda. Ayon sa pulis, gumamit ng isang tela ang suspect upang wakasan ang sariling buhay. Sa kabila naman ng nangyaring insidente, bukas sila na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring insidente. Sa kabilang banda, tila napakabigat para sa pamilya ng biktima ang pagsalubong nila sa araw ng Pasko. Wala ni isa sa kanila ang nag-akala na sa ganoong paraan mawawakasan ang buhay ng dalagita. At hindi rin nila lubos na maisip kung paanong ang mismong kamag-anak din nila ang gagawa nito. Nakalulungkot na ang inakala nilang masayang Pasko ay nauwi sa pagdadalamhati. Ang araw na sinasalubong at ipinagdiriwang ng marami kasama ang mahal nila sa buhay at pamilya ay sasalubungin nila na may bigat sa dibdib. Ngunit gayunpaman,
Buong lakas nilang haharapin ang mga darating pambukas para sa ikatatahimik ng mahal nilang namayapa na. Sa isang saglit, agad na natapos ang kaso. Kung gaano kabilis na nangyaring nawala ang buhay ng biktima, gayon din kabilis na nagsarado ang kaso. Buhay ang tila naging kabayaran sa buhay na kinuha ng suspect. Ngunit kapalit din ito ay ang pangungulila ng pamilya ng biktima na patuloy lang at hindi mawawala dahil hindi sila makapaniwala sa napakamurang edad ay agad na mawawala sa kanila ang mahal nila. Sa ibang bansa, may mga batas na nagsasabing kung ano ang kinuha o ginawa ay iyon din dapat ang magiging kabayaran, katulad na lamang ng pagputol sa kamay ng mga taong sangkot sa pagnanakaw o pagputol sa pagkalalaki ng mga taong halang. Sa bansa naman natin, hindi ipinatutupad ang ganitong klase ng parusa sa mga nagkasala, kaya siguro talamak pa rin ang iba't ibang klase ng karahasan sa bansa dahil sa hindi rin maitatanggi na hindi patas ang batas. At kadalasan ay mga may hirap lamang ang maaaring pwedeng tumanggap ng ganitong klase ng parusa, kahit ang ilan sa mga ito ay talagang walang sala. Kapag mayaman ka naman at may mga koneksyon sa gobyerno, ay malaki ang tsansa na matakasan mo ang parusang ito. Sa kabilang banda naman, sa nangyari sa biktima ay mabilis na naresolba sa pamamagitan ng pagkuha ng sospek sa sariling buhay niya. Kung ating titingnan, tila hindi naging sapat ang sandaling pagkakapiit ng suspect dahil batay sa kasalanang ginawa niya, ang dapat sa kanya ay pagbayaran ng matagal na panahon ang ginawa niya. Ngunit dahil iba ang nangyari, mabilis na nagsarado ang kaso. Sa istorya natin ngayon, ipinakita na may mga tao talagang kahit kamag-anak mo ay kaya kang gawan ng masama. Gaya nga ng sinasabi ng marami sa panahon ngayon, blood is no longer thicker than water. Ibang tao na ang masigit na tumutulong at kamag-anak ang madalas nang tatapak sa kapwa nila kamag-anak. Tunay na mahirap na ang magtiwala kahit sa malalapit na kamag-anak pa. So ngayon, alam mo na ha,